Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, pinili ni Kai ang isang magandang lugar para kay Katso noong nakaraang date nila sa Open Campus event. Nang makita ni Kai si Katso ay hindi niya maiwasang isipin na napakaganda nito at sila ay tumungo sa Oka Academy, at sa susunod na eksena ay nasa tren na sila. Medyo malayo ang upo ni Kai kay Katso, ngunit agad siyang lumapit nang sabihin nito sa kanya at nagpasalamat si Katso sa pag-invite sa kanya sa Open Campus, ngunit pilit na nagpakakol si Kai at sinabing wala lang iyon dahil balak din naman niyang pumunta. Binanggit ni Katso na mas nag-enjoy siya dahil magkasama sila at hindi maiwasan ni Kai na sumang-ayon. Sa isang saglit ay parang nagiging date na ito ngunit agad na ipinaalala ni Kai sa sarili na nagche-check lang sila ng academy. Excited na nagsalita si Katso tungkol sa pananabik niyang makita ang Oka Academy at nasa trend din pala sina Shinji at Hai at kapwa excited din. Medyo nagulat si Kai at tinanong kung bakit sumama ang dalawa na gayong iba ang plano nilang paaralan. Ipinaliwanag nila na gusto lang nilang maranasan ang Open Campus at tiniyak kay Kai na wala silang balak maging third wheel. Nag-focus na lang si Kai kay Katso habang nagpapatuloy ang kanilang biyahe. Napansin ni Kai ang isang poster tungkol sa dungeon sa tren at napansin naman ni Katso ang interes niya dito. Tinanong siya ni Katso kung nalulungkot ba siya na hindi sila nakapunta sa dungeon at sa isang swabe na galaw. Ipinaliwanag ni Kai na mas maganda pa rin ang pumunta sa Open Campus kasama siya kaysa sa anumang dungeon. Kaya't ngumiti si Katso at iminungkahing kalimutan na lang ang tungkol sa dungeon sa araw na iyon. Pagdating nila sa Oka Academy ay agad silang na-impress sa Grand Campus, at isang tingin pa lang ay alam nilang dito nagtitipon ang mga elite at iminungkahi ni Katso na tumungo sila sa reception at habang naglalakad sila, nadaanan nila ang mga magagandang puno ng cherry blossoms. Inisip ni Katso ang posibilidad na maglakad silang dalawa sa ilalim ng mga cherry blossoms sa susunod na tagsibol, at hindi maiwasan ni Kai na isipin din iyon at nalunod sa kanyang mga pangarap. Nagsimulang mag-drift si Kai ngunit agad siyang binalik ni Katso sa realidad. Naalala ni Kai na kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral at ipasa ang mga exam upang matupad ang kanyang pangarap. Pinapaalala niya sa sarili na kahit na pareho silang makapasok sa academy, magiging magkaklase lang sila. Pagdating nila sa reception ay nakita ni Kai si Eri na tila sabik na makilala siya ng mas mabuti. Bago pa man matapos ni Kai ang pagpapakilala sa kanyang mga kaibigan ay biglang lumapit ang mga ito, napaka-energetic dahil sa nakita nilang magandang babae at nagpakilala na may dignidad na bihira nilang ipakita. Tinanong ni Eri kung girlfriend ba ni Kai si Katso, ngunit mabilis na nilinaw ni Kai na si Katso ay kanyang childhood friend at kapitbahay lamang. Binanggit ni Eri sa kanila na maglibot muna sa campus at babalikan sila para sa isang mas detalyadong tour kapag natapos na siya sa kanyang mga tungkulin. Habang umaalis ay naramdaman ni Eri na parang nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang hindi girlfriend ni Kai si Katso, bagamat hindi niya maintindihan kung bakit at habang naglilibot sila sa mga gusali ng academy, curious na tinanong ni Katso si Kai kung paano sila nagkakilala nito. Ipinaliwanag ni Kai na nagkita sila sa dungeon at biglang bumagsak ang temperatura nang bigyan siya ni Katso ng malamig na tingin. Lalong lumamig ang atmosphere nang hindi sinasadyang mabanggit ni Kai na si Eri ang nagsabi sa kanya tungkol sa Open Campus. Sinusubukan ni Katso na manatiling kalmado at positibong paikutin ang sitwasyon, ipinapaliwanag dapat silang magpasalamat kay Eri sa pagbibigay ng pagkakataon na makapunta rito ng magkasama. Pinaalalahanan niya si Kai tungkol sa pangako nitong huwag pag-usapan ang dungeon ngayon at kahit kalmado ang tono ni Katso, mahirap hindi mapansin ang kanyang pinipigilan na galit. Naramdaman ng mga kaibigan ni Kai ang tensyon at mabilis siyang hinihila palayo kay Katso. Tinanong nila kung si Eri ang taong binanggit niya noong pinag-uusapan nila ang pagbuo ng party at nang kinumpirma ito ni Kai, hindi nila maiwasang makaramdam ng konting inggit at pinagsisisihan na isinuko nila ang pagiging explorer. Pinilit nilang isantabi ang kanilang selos at pinayuhan si Kai na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi sa harap ni Katso.
lalo na't mukhang nag-aalala ito tungkol sa mga adventures niya sa dungeon at sumang-ayon si Kai, at ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang tour. Pagdating nila sa auditorium ay napansin nila agad kung gaano ito kalaki kumpara sa kanilang eskwelahan, ipinakita ni Katso ang electric blackboard at binanggit na ang mga estudyante rito ay gumagamit pa ng tablet sa kanilang mga klase. Na-impress sila at napansin din ang dami ng mga club sa academy at napansin ni Kai ang isang AED sa malapit, at bilang isang dungeon geek ay nagsimula siyang ikumpara ito sa mga gamit sa dungeons, ngunit agad siyang pinatahimik ng kanyang mga kaibigan. Matapos nilang maglibot sa ilang lugar pa ay tumungo sila sa garden, ang mapayapang atmosfera ay nagustuhan nila at ang mga kaibigan ni Kai ay nagsimulang isipin na napakaganda ng academy na ito, sayang nga lang at hindi sapat ang kanilang mga grado para makapasok ngunit si Kai na bilang optimist, ay nagsabing kailangan lang niyang mag-aral ng mas mabuti kung nais niyang makapasok dito. Ang mga kaibigan niya ay mas nag-aalala kung paano niya mababayaran ang tuition. Nagsimulang banggitin ni Kai ang pagkita ng pera sa pamamagitan ng pag-explore ng dungeons kaso agad siyang tumigil dahil nasa tabi si Katso, at sa halip ay sinabing maghahanap na lang siya ng part-time job. Nagpahinga muna sila at casual na binanggit ni Katso na maganda sana kung magkakaroon sila ng ganitong mga break sa pagitan ng mga klase. Sumang-ayon si Kai at napadpad sa panaginip at iniisip ang mga ganoong sandali na hanggang sa dumating si Namo at Hiyari na nagpabalik sa kanya sa realidad. Sinabi nila na binanggit ni Eri na naroon siya at muling nagpakita ng kanilang dignidad ang kanyang mga kaibigan sa harap ng mga babae. Nang makita ni Namo at Hiyari si Katso ay inisip nilang girlfriend ni Kai ito, ngunit mabilis niyang nilinaw na katulad ng ginawa niya kay Eri na si Katso ay kaibigan lang at kapitbahay. Naalala ni Kai na si Mo ay nasa second year pa lamang at si Hiyari ay nasa first year pa lamang. Kaya nagtaka siya kung bakit sila naglilibot na sa isang kolehiyo at ipinaliwanag ni Hiyari na gusto lang niyang tingnan ito habang may pagkakataon, dahil magandang oportunidad daw ito kaso hindi naintindihan ni Kai ang ibig niyang ipahiwatig. Tinanong ni Katso kung paano nila nakilala si Kai at bago pa man siya makasagot, diretsahang sinabi ng mga babae na sila ay kasapi ng isang dungeon party kasama niya. Biglang lumamig ang mood ni Katso subalit sa kabutihang palad ay dumating si Eri para basagin ang tensyon. Iminungkahi niyang magtungo sila sa cafeteria para kumain at lahat ay agad na sumang-ayon, nagbago ang eksena at nasa cafeteria na sila at lahat ay humanga sa napakagandang menu, ipinunto ni Eri na kahit cafeteria lang ito ng paaralan at ang pagkain ay surprisingly affordable. Namangha sila at agad na nilantakan ang kanilang mga pagkain at nag-e-enjoy sa bawat kagat, ibinunyag na ito ang unang beses na nakatikim ng pagkain sa cafeteria ang mga rich girls at nagustuhan nila ang karanasan. Nang kumuha ng refill si Katso ay inalok ni Kai na siya na ang gagawa nito pero iminungkahi ni Katso na kumuha na rin para sa lahat, kaya't sabay silang nagtungo. Samantala ay tinanong ni Hayato ang mga babae kung nakilala nila ang isang instructor na nagngangalang Anegora noong kanilang explorer training, naalala nilang nakilala nila ito at lahat sila ay sumang-ayon na ayaw nila ito dahil napaka-stricto nito at nag-agree ang mga lalaki bilang pagsang-ayon. Sinimulan ni Hayato na gayahin ang kilos ni Ana na ikinatawa ni Hiyari dahil naitama niya ang impresyon. Nakaramdam ng kasiyahan si Hayato matapos ang papuri kaya't ipinagpatuloy niya ang paggaya, ngunit mabilis na nawala ang interes ng mga babae at napansin ni Eri ang pagbabago sa mood at binago ang usapan, sinasabing naaalala niya ang kanilang explorer training lalo na nang pag-alitan siya ni Anegore sa panahon ng AED training. Nagtaka si Mo kung sina Shinji at Hayato ay mga explorer din at inamin nila na technically ay oo, dahil natapos nila ang training kaso hindi nila ito itinuloy at binanggit ni Hayato na sobrang haba ng mga lecture kaya't laging natutulog si Shinji, ngunit mabilis na itinuro ni Shinji na hindi rin naman mas mahusay si Hayato. Ipinaliwanag ni Hayato na kaya't hindi nila alam na ang mga dungeon items ay epektibo lamang sa loob ng 3 kilometro na radius ng dungeon. Ikinwento niya kung paano niya sinubukan na gumamit ng potions matapos masaktan sa isang karera, ngunit nasasayang lamang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Eri na ito ang dahilan kung bakit may itinayong theme park sa loob ng 3 kilometro na radius, at binanggit niya na lahat ng manufacturing at research ng items at potions ay ginagawa sa loob ng lugar na iyon at dagdag pa niya, napakaraming patakaran at mahirap subaybayan ang lahat na sinang-ayunan ng mga lalaki. Sumang-ayon sina Shinji at Hayato at binanggit na kahit papaano ay masaya ang theme park at sumang-ayon din si Eri,
idinagdag ni Eri na ginagawa ng dungeon staff ang isang kamangha-manghang trabaho sa pamamahala ng parke. Inamin din niya na minsan na siyang nagsulat ng isang ulat tungkol dito. Nagsimula namang mag-usap ang mga lalaki tungkol sa kung gaano kaganda ang mga dungeon at narinig ito ni Katso dahil nasa likuran lang siya nila at kasunod nito, nag-abot sina Kai at Katso ng inumin sa lahat at hindi maiwasan ni Katso na magtaka kung bakit sobrang interesado ang mga tao sa pag-explore ng mga dungeon. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang tour at sinuri ang swimming pool. Binanggit ni Kai na ang pool ay pinapainit kaya't maaari silang lumangoy kahit sa taglamig at ang tanawin ng pool ay nagpaalala sa kanya ng pagkakataon kung saan, sinagip siya ni Katsu mula sa pagkalunod noong sila'y mga bata pa. Narinig ito at napagtanto niyang hindi pa rin marunong lumangoy si Kai, samantalang si Hiyari ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib nang makita si Kai na malapit kay Katsu. Walang kamalay-malay siya sa nangyayari at tinanong si Hakari tungkol dito at inamin ni Hakari na ito'y isang kakaibang pakiramdam na hindi niya pa nararanasan. Pagkatapos ay tumungo sila sa soccer field at nadapa si Hakari sa hagdan, ngunit naroon agad si Kai para saluhin siya na dahilan para mamula siya habang nasa mga bisig ni Kai. Nagpasalamat siya at nagbigay naman ng papuri si Eri sa mabilis na reflexes ni Kai. Ayaw niya na maging masyadong awkward ang sitwasyon kaya pinaalalahanan niya si Kai na ibaba si Hakari, na ginawa naman nito agad at sa oras na iyon ay may isang soccer player na aksidenteng nakasipa ng bola patungo sa mukha ni Miko, ngunit agad na sumagip si Kai na nagpapakita ng kanyang Sigma male na personalidad. Parehong napahanga sina Miko at Nari at hindi maiwasang mag-skip ang kanilang mga puso. Ang mga kaibigan ni Kai ay napaisip na medyo cool siya at iminungkahi ni Eri na pumunta sila sa dojo. Sa dojo ay nagkaroon ng sandali ng pagmumuni-muni si Eri at nagtataka kung bakit niya inanyayahan ang mga ito doon kahit hindi ito parte ng plano. Subalit malinaw na gusto lang niyang magpa-impress kay Kai kaya't ipinakita niya ang kanyang galing sa paggamit ng sibat. Matapos niyang magtapos ay pinalakpakan siya ng lahat at binuhusan ng mga papuri kaso ang totoo, si Eri ay nagmamalasakit lamang sa iniisip ni Kai at doon niya napagtanto kung bakit gusto niyang magpa-impress mula sa simula. Habang natatapos ang araw ay naghanda na sina Kai at ang kanyang mga kaibigan na umalis ng academy, nagpalitan ng contact info sina Eri at ang ibang mga babae at inalok nila si Katsu ng tulong kung sakaling may mga tanong siya tungkol sa academy. Hindi rin naman nagpahuli sina Shinji at Hayato na humingi rin ng contact info mula sa mga babae at naikinatuwa nila ng husto. Nagpasalamat si Kai at ang kanyang mga kaibigan kay Eri para sa tour, at umalis na sila na dala ang higit pa sa mga alaala ng campus. Sa tren pauwi ay maganda ang pakiramdam ni Kai tungkol sa kanilang pagbisita sa academy, ngunit ang mga kaibigan niya ay mas nakatuon sa mga babaeng nakilala nila at tinanong ni Hayato si Shinji kung sino sa mga babae ang umagaw ng kanyang atensyon, ngunit hindi sila makapili ng isa lamang. Nagsimula silang magbiro na baka kailangan nilang bumalik sa pag-explore ng mga dungeon. Sino ang nakakaalam ay baka makatagpo pa sila ng mas maraming babae at agad na pinaalalahanan sila ni Kai na hindi dapat nila pinag-uusapan ang mga bagay na ito, lalo na at naroon si Katsu. Nagbigay ito ng ngiti kaso napansin nila na may kaunting talim sa kanyang ngiti. Pagkatapos habang naglalakad pauwi sina Kai at Katsu at ipinangako ni Kai na mag-aaral siya ng mabuti para makapasok silang dalawa sa Oka Academy. Pinagpala siya ni Katsu ng swerte kaso bigla itong nagtanong kung sino sa tatlong babae ang type niya. Nabigla si Kai at agad na itinanggi na iniisip niya iyon pero sa loob-loob niya. Alam niyang si Katsu ang gusto niya at hindi lang niya magawang sabihin ay binanggit ni Katsu na gumagamit si Kai ng mga first name ng lahat ng tao kanina. Ngunit hindi ito nakuha ni Kai kaya't medyo naiinis si Katsu at bago pa man niya malaman ay nagmamadali itong umuwi sa bahay. Sa bandang huli, naiwan si Kai na nagkakamot ng ulo at iniisip kung bakit siya nagalit at napagtanto niya na baka nagselos ito sa ibang mga babae, ngunit agad niya itong iniwaksi at iniisip na hindi iyon ang dahilan pero naalala niya ang isang bagong problema, kung paano niya ipapaliwanag ang kanyang misteryosong pagkawala kina Silly at Lucille. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.